Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. Una sa lahat, pagpasensya nyo na po, medyo maingay ang ating audio. Gawa ho na may mga naglalaro ho ng mga bata sa labas ng bahay. Kaya maraming salamat po sa lubos nyong pag-unawa. Alam ko, sanay na ho kayo. Minsan na maingay ang ating audio. So ito nga ho mga ka-action, kailangan talaga natin pag-usapan ito, no? Kasi ngayon pa lang ngayon pa lang na hindi pa man na itatayo ang nasabing proyekto, mukhang may mga apektado na tayong mga kababayan. Kahapon nga lang nagpasorbiho ako sa Facebook dahil gusto ko kunin ang mga opinyon ng ating mga kababayan sa nasabing gusto na itayo na proyekto. Nagbasa ho tayo ng mga comment, hati-hati ho ang mga opinyon ng ating mga kababayan, may mga negatibo, may mga positibo. So nirerespeto ko ho yun, no? Ano ba itong tinutukoy ko? Ito po ay ang Paxelica, na kung saan ay nabanggit ho ito ni Mr. President Bongbong Marcos sa kanyang SONA. So alam naman po natin ang Paxelica, no? Ito po ay isang inisyatibo ng Estados Unidos na naglalayong palakasin ang pandaigdigang supply chain tulad ng minerals, semiconductors, artificial intelligence or AI. So itong Paxelica mga ka-action ay may dalawang mukha. Ano ba itong dalawang mukha? No? Ano ba itong dalawang mukha? Ito po ay nagdadala ng bilyon-bilyong pamumuhunan. Pangalawa, nagdadala din po ito ng libu-libong dekalidad na trabaho. Ngunit, ako po ay hindi naman tutol. Ang gusto ko lang sana na hindi ho ito sana madaliin ng gobyerno. Ang gusto ko lang sana pag-aralan ho ito ng maayos, no? Ng gobyerno bago ho ito itayo sa nasabing lugar. So alam naman po natin na itatayo ho ito or magkakaroon ng Paxelica Industrial doon sa Tarlac, no? Pero kailangan ho ito pag-aralan ng gobyerno. Baka kasi magdulot ho ito ng pangamba, no? Ng pangamba kasi alam naman po natin na magkukonsumo ho ito ng kuryente, tubig, no? So ang atin lang naman dito sana masigurado ng gobyerno na hindi ito maapektuhan ang ating kalikasan or kapaligiran, no? Wala naman akong tutol dito. Ang gusto ko lang naman sana pag-aralan, di ba? Kasi ano naman to kumbaga magdudulot nga ng libu-libong trabaho, no? Pero sana isa din po itong tingnan o pag-aralan ng gobyerno kung ito ba ang Paxelica na gusto nilang itatayo dito sa bansa natin, kung ito ba ay nakatuon para umunlad ang ating bansang Pilipinas. Baka naman kasi ito ay nakatuon lang sa Estados Unidos, di ba? Yan ang isa sa mga gusto kong tingnan o pag-aralan ng ating gobyerno. Kung sino man na mga ahensya ang naka-assign para pag-aralan ho ito ang nasabing proyekto. Kasi nakakalungkot naman kung nakatuon lang ito sa interes ng Estados Unidos. Tapos tayo, ang bagal-bagal nating umunlad. Ito po ay gusto ko lang sana pag-aralan ng gobyerno at hindi ito pwedeng madaliin, 'di ba? Ngayon, ito pa, hindi kaya ito makakaapekto sa ating mga kababayan na kung saan malapit sila sa nasabing proyekto na itatayo? Baka naman kasi kapag itinayo ho ito ang nasabing Paxelica doon sa Tarlac, baka naman kasi may mga kababayan tayo na apektado at nangangamba na mapaalis sila sa kanilang tinitirahan. Paano naman po ang hanap buhay ng ating mga kababayan? Tulad na lang ng balitang ito. Eto, panoorin at pakinggan ho muna natin ito. Credit o courtesy ho sa video ng 1PH. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am and sir. Ito, pakinggan at panoorin at pakinggan ho ng maayos mga ka-action, mga kakampeng. At i-comment nyo din ho ang inyong opinion. Okay? Ito na. Nanganib na mapaalis sa mga nakatirang katutubong Aita sa isang sitio sa Capas Tarlac.
Madadamay kasi ang kanilang lugar kung matutuloy ang pagpapatayo ng pinaplanong Pac Silica Industrial Hub. Magbabalita si Mon Gualvez. Sa bahaging ito ng bundok sa sitio Manabayukan ng Barangay Odonel sa Capas Tarlac, simpleng namumuhay ang mga katutubong Aita. Pero nanganganib na pala silang mapaalis sa lugar. Sa dokumentong nakuha ng News 5 mula sa barangay, kabilang ang sityong ito sa 11 lugar na masasagasaan daw sa gagawing high-tech industrial complex na Pac Silica. Aabot sa nasa 200 pamilya ang naninirahan dito sa sitio Manabayukan. Sabi nila, mula pagkabata, dito na raw sila namulat, kaya oras na matuloy ang proyektong Pac Silica, kakaba-kaba ang mga katutubo kung saan na sila mapupunta. Wala pa raw nagpupunta ng mga tauhan ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA sa lugar. Puntahin po kami sa bayan. Wala po kaming alam na trabaho doon sa bayan, kundi dito lang po sa bundok. Naiyak ako, sir, kasi mahal ko po kasi yung bundok dito sa amin kasi lupa ng nuno po pa namin. Kung sino man pong maawa dito sa amin, wag po kaming palisin dito, sir. Wag po kaming idamay. Kahit na po babayaran nila, sir, ayaw po namin nakuha na kung pera lang sa amin, ayaw namin po yung kasi dito po kami nabubuhay. Tulad sa mga tanim na po namin ngayon. Sa huling bahagi ng taon, target pirmahan ng framework agreement para sa Pac Silica. Oras na maisapinal, sisimula ng konstruksyon ng hub sa 2028. Pero sa pag-iikot ng News 5 sa lugar, napansin namin ng mga itinatayong libo-libong naglalakihang solar panels. Kasabay yan ng mga konkreto ring kalsada. Kaya tingin ng lokal na pamahalaan, tila done deal na ang proyekto. Pakiusap na lamang nila, makipag-ugnayan sana ang BCDA. Ang concern namin is yung water at saka yung electric supply na kakailanganin for the Pac Silica project. Naintindihan naman natin yun, no? Para yung at least ma-advance yung technology ng Philippines insofar as the AI technology is concerned. Sana makita rin naman yung ibang repercussions nito insofar as our community is concerned. Tingin din ng science group na Agham, mas nakatuon ang proyekto sa pangangailangan ng Estados Unidos kaysa sa pangmatagalang pag-unlad ng Pilipinas. This is actually development that is not for us. This is development that is for the US, wanted by the US, and we're being dragged to it. The value chain that we are pinning our hopes on is on the lower end. Handa naman daw ang Department of Justice na tignan ang mga So yun na ho mga ka-aksyon, no? Napanood na natin at napakinggan na ho natin. Ayan na ho mga ka-aksyon, ang isa sa mga problema, hindi pa man naitatayo ang nasabing proyekto. Nangangamba ho ang ating mga kababayan na mga katutubo na mapaalis sila sa kanilang tinitirahan. So, may punto naman ho sila. Kahit ilipat pa sila sa lungsod, no? Ano ba ang gagawin nila sa lungsod kasi ang alam nila na trabaho ay sa bundok. Kaya ito ang sinasabi ko na dapat walang maapektuhan kapag itinayo ho ito ang nasabing Pac Silica, no? Ako lang naman, ang concern ko lang naman dito, una ang masecure ang ating kapaligiran o kalikasan na hindi maaapektuhan sa nasabing proyekto. Pangalawa, sana walang maapektuhan na ating mga kababayan tulad ng mapaalis sila dahil malapit sila sa nasabing proyekto. Paano naman po ang kanilang hanap buhay? Yan ang gusto ko lang na pag-aralan ng gobyerno, no? Hindi ito pwedeng madaliin. Hindi po ako totol, ang pinaka-concern ko lang ang ating kapaligiran or kalikasan at ang ating mga kababayan na nakatira malapit sa nasabing proyekto na itatayo na hindi sana sila maaapektuhan. Okay? Kasi kung matatandaan natin, balikan natin konti, 'di ba? Kay dating Pangulong Duterte, nagkaroon nga po ng pugo, no? So kalaunan, nagkaroon ng investigasyon, no? Nalaman na marami palang disgrasya o krimen na nangyayari sa loob. Kaya naipasara o ibinan sa Pilipinas ang nasabing pugo. Kaya ito naman ang Pac Silica, uulitin ko lang, hindi naman ako tutol, ha? Gusto ko rin magkaroon ng pag-improve o maging high-tech ang Pilipinas. Pero kailangan tingnan kung saan ba ito nakatuon, kung ito ba ay nakatuon para sa pag-unlad ng Pilipinas. Baka naman kasi ito lang ay nakatuon sa Estados Unidos. Yan lang naman ang pinaka-concern ko. At sana, no, hindi maaapektuhan ang ating kalikasan or kapaligiran.
at ang ating mga kababayan. Okay? Yan lang po. Ano po ang masasabi nyo dito mga ka-aksyon, mga kakampeng? E-comment nyo naman ang gusto nyong opinion. So maraming salamat ho sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!